Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Hangad nga po ng Meralco Bulls ang mas magandang bintahe kontra sa nagdidepensang San Miguel Firmen. 3-1. Ngayon angat sila 2-1. Ano nga bang nasabi ni rookie center Brandon Bates kay Junmar Fajardo at Renza Bando maglalaro para sa Strong Group Philippines? Yan ang ating sama-samang pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Ang Meralco Bulls nga po ay naghahangad ng 3-1 advantage sa kanilang best of 7 series, habang ito namang nagdidepensang San Miguel Firmen ay gustong itabla ang kanilang serye sa Game 4. Dyan pa rin po yan sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Gusto nga pong kontrolin ng Meralco Bulls ang driver seat matapos ngang mag-collapse sa Game 2. Ngayon nga po ay kontrolado na ulit ng Meralco Bulls ang manibela matapos nga ang 93-89 win sa Game 3. Tanga na nga nila ang 2-1 lead at mamaya nga ay gusto nila ng 3-1, habang ang San Miguel Firmen na siyang nagdidepensa ng titulo ay gusto pa ng isang equalizer para nga sila maitabla ang kapanapanabik na bakbakan. Diyan pa rin po yan sa loob ng Smart Araneta Coliseum ang Game 4 sa pagitan ng San Miguel Firmen at ng Meralco Bulls. Ang kauna-unahang kampyonato ng Meralco Bulls kung makukuha nila ito pong All Filipino Cup. At dahil dyan, ito naman ang nasabi ni Meralco Bulls rookie Brandon Bates. Nananatili nga pong simple at mapagkumbaba ang nasabing rookie nang matanong sa isang chat. Ang tanong ay kung ano ang pakiramdam sa pakikipagdepensahan sa 7 times PBA MVP na si Junmar Fajardo. Narito po si Brandon Bates sa ulat ni Tennyson Ray Dalupang ng Inquirer. Starstruck at masakit. Naalala ko pa pagising ko nung isang umaga. Bawat bahagi ng aking katawan ay masakit. Sa isang seryosong usapan, pinupunto nga po ni Filipino-Australian big man na hindi madali ang kanyang assignment sa taong nagbigay ng 10 kampyonato at 7 MVP trophies dito po sa kasalukuyang liga ng PBA, mga shooters. Ito po yan si Junmar Fajardo, mga shooters, na gumuguhit ng kasaysayan, umuukit ng kanyang pangalan dito po sa PBA. Narito pa po ang dagdag na pahayag ni Brandon Bates sa ulat pa din ni Tennyson Ray Dalupang ng Inquirer. Si Junmar Fajardo ang pinakamahusay na manlalaro sa ligang ito at posibleng malamang ang pinakamagaling sa kasaysayan ng Pilipinas basketball. Si Brandon Bates ay first time nga po sa ganitong klaseng series na best of 7 series, pero malaki ang kanyang naging ambag sa kanyang kupunan ng Meralco Bulls para makuha nila ang bentahe 2-1. Ito nga ay naging trabaho ng dating Lasal center at naging mahalaga sa kanyang kupunan mula pa po nung semifinals. Kalaban naman nila diyan ang Barangay Ginebra San Miguel, kung saan ito ang sister team ng San Miguel Firmen. Katuwang niya sa mga assignment na yan, eto pong sina Raymond Almazan, Norbert Torres, Kyle Pascual. Pinahirapan sina Japet Aguilar, Christian Stan Hardinger na mga veterano pagdating naman po sa PBA Championship. Ngayon nga po ay si Junmar Fajardo naman ang kanilang pinahihirapan. Noong nga pong Game 3 ay sa nasabing bakbakan ay pinahirapan nga po nila si Junmar Fajardo matapos nilang pagtalain lang ng 5 field goals at pinakamasamang 7 turnover. So ganun nila dinipensahan at kinontrol ang 7 times PBA MVP na si Junmar Fajardo. So mga ka-shooters, tingnan po natin mamaya kung anong magagawang madominate nga ba ni 7 times PBA Junmar Fajardo ang makakalaban nila sa Meralco Bulls. Makakabawi nga ba sila? Makakatabla nga ba sila sa 2-2? Yan po ang matinding katanungan mamaya, mga shooters. Yan ay malaki pa nga po ang chance din ni Junmar Fajardo na makakuha ang kanyang ika-8 PBA MVP. Dahil mamaya na din po papangalanan ang PBA MVP, mahigpit nga pong kalaban ni Junmar Fajardo. Sa nasabing award ay sina Barangay Ginebra San Miguel Center, Christian Stan Hardinger at Robert Bolick ng NLEX Road Warriors. Kasama rin po dyan sina CJ Perez, Arvin Tolentino ng Northport Batang Pier at Calvin Optana
ng Talk and Text Tropang Giga. Makukuha kaya ni Junmar Fajardo ang kanyang ikawalong MVP? Yan po ay ating sabay-sabay na saksihan mamaya bago magsimula ang Game 4 sa bakbakan ng San Miguel Beermen at ng Meralco Bolts. Ayan, pag-usapan din po natin itong dating Gilas Pilipinas High Flyer na si Renz Abando. Ay opisyal na nga pong pumirma ng kontrata sa Strong Group Philippines na magre-represent sa bansa sa darating na William Jones Cup na magsisimula po yan sa July 13 up to July 21, 2024. Diyan po yan sa Taiwan. Ang 26 anyos nga pong si Abando ay kasalukuyang free agent matapos nga pong hindi na nga po pumirma ng kontrata sa Korean Basketball League na kanyang kupunan na Anyang Jongkwan Jang. Narito po ang sinabi ni Renz Abando sa ulat ni Kiko Dimigilio ng One Sports. Excited ako na makapaglaro sa Strong Group kasi nung nasa Korea ako, pinapanood ko sila yung games nila sa Dubai. Mula po yan kay Renz Abando na may mga average na 9.9 points per game, 4.3 rebound per game, 1.1 assist per game sa kanya pong last season sa KBL. Ito pong si Renz Abando ang kanyang mga naging performance. Narito po ang pahayag pa rin ni Renz Abando sa ulat pa din ni Kiko Dimigilio ng One Sport. Talagang napasaya nila ang mga kababayan natin doon at sana mapasaya ko din ang mga kababayan natin sa Taipei, Taiwan. Masaya nga din po si Strong Group Philippines coach Charles Chu na nakuha nila ang serbisyo ni Renz Abando para muling i-represent ang ating bansa sa darating na William Jones Cup. At ganun din naman si Renz Abando na naging masaya po siya na makasama ang Strong Group Philippines. Narito pong muli si Renz Abando, ang kanyang huling bahagi ng pahayag ni Renz Abando. Sa ulat pa din po yan ni Kiko Dimigilio ng One Sports. Looking forward ako na makapaglaro under Coach Charles Chu. Bagong sistema at alam kong may matututunan ako sa kanya. Aabangan din po natin mga shooters. This time, kung makukuha na nga ba ng Strong Group Philippines ang Champion Trophy sa William Jones Cup. Kasi noong nakaraan, nirepresent po yan ng Rain or Shine Elasto Painters ni Coach Yang Giao. Pero alam pagkakalam natin, pampito yata sila or pang-8 dun sa siyam na kupunan na sumali po dyan sa William Jones Cup. And hopefully this time ay maiuwi po yan ng Strong Group Philippines sa pangunguna nga po ng mga player na si Renz Abando. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.